Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine Coast Guard o PCG, inisa-isa ang mga pakiusap ng Pilipinas sa China sa isinagawang Bilateral Concern Mechanism. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. In binsa-binsa, ti Philippine Coast Guard igiti nagbali na panawagan iti pagilian a Pilipinas iti China bahit ti Bilateral Concern Mechanism anay swat iti Enero 17 iti Shanghai, China. Second kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ti BCM kat may isa pa nagtaripnong iti Department of Foreign Affairs iti pagilian kan Ministry of Foreign Affairs iti China kan ito yung mapagsaritaan dagiti concern ken kiddaw dagiti dua pagilian iti tunggal maysa. Karaman kadagiti kiddaw ti Pilipinas ket ti panakaisardeng ti panakabuli dagiti kameng iti PCG amang isusuwat ti legal at trabaho da tapno na nice ti resupply mission ken digiti mangalap amang manggadla ang iti nadakamat a lugar ti panakaisardeng iti panangipatulod da iti warships iti naso lugar ken digiti Chinese Maritime Militia gaputa makaperde iti coral reefs ti obraan da iti West Philippine Sea. No pay kalkalpas ti naso nga taripnong saan ang maawatan ni Tariela no apay nga agpapanita ket saan pa nagbalik ti trato dagiti Chinese kadigiti mangalap ken dagiti kakadwada iti sa unga lugar. May palagip akaudyan nga insidente kat iti panagdinong para ti barko dagiti Chinese Coast Guard iti barko ang nagbuluganan dagiti PCG bayat ti resupply mission iti Nod-Udi iti West Philippine Sea. Manipod ito yung syudad ti Lawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. City Government ng San Fernando, La Union at USAID lumagda ng kasunduan para sa Change Project. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Napirma ang tikatulagan itinagbatan ti City Government of San Fernando ken ti United States Agency for International Development wenno USAID para ti Cities for Enhanced Governance and Engagement wenno Change Project. Pinirmaan da ito ni City Mayor Hermenegildo Gualberto ken ni Deputy Director ti Office of the Economic Development and Governance USAID Philippines Mr. Eric Florimon Reed babanan ti bilag ti City Resolution number 24-135. Napili ti San Fernando kas may sakariti inam a syudad iti Pilipinas apakaisayang katnan ti Phase 2 ti Change Project no sa dino panggap ti USAID ang mapabilig ti networking panakaiwaras da iti impormasyon, action research, dialogues, forums, konsultasyon ken dumapay. Ti Change Project kat 5 atawan a proyekto ti USAID ngagtartarigagay amang pasayaat iti democratic governance. Manipod aggo la Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Narito naman ang balita mula sa Dagupan. Mga driving instructors sa Rehiyon 1 isinailalim ng Land Transportation Office o LTO sa retooling program ukol sa standardization ng driver's education. Pakinggan ang kabuuang ulat mula naman kay Ricky Kasipit. Matalunggaring ya asumpal sa kiagaw yari tooling program o nangat standardisasyon ya driver's education para sa ray dumaruman driving instructor jad Rehiyon 1 in padaulo ya Land Transportation Office o LTO Region 1 iyan agawan pa ng ipasal ng ika-6 ya Marso taoy 2024. Anungod kindi LTO Region 1 Assistant Director Eric Suriben, importante subutang ya gagawin dari driving instructor at saray manaalay lisensya tapen na sigurado ya dugan ni babangat
iray theoretical tan praktikal ya pikakabat at responsablen panagmaneho. Inpakar at sayan agawan paningipasal iray balo tan dumaruman batas, tuntunan tan regulasyon at pulong. Sisigurado ang tuen paningipasal asari instruktor at panagmaneho at kabisado da so san kabaluan iran tuntunan plan epektibo ni bangat iray tutuo yaman na alay lisensya. Manlalapod dyan RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Bagong police station itatayo sa Arteche, Eastern Samar. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Magkakamayada na in bagong and standard nga Municipal Police Station Building and Bungtuhan Arteche, Eastern Samar. Iniin matapos pagdumaraon ng groundbreaking ceremony ha Barangay Rawis kasangkalup nga adlaw. Sumalakan Police Lieutenant Colonel Lindon Maestre, Chief and Police Regional Office 8 Engineering Unit nga ang proyekto nga nakantida di 9 milyones pesos in duha ka andana nga MPS building. May ada roof deck nga kompleto in pasilidad nga ginlalauman matatapos sa kopin 270 diyas. Hapag kay natulong nga standard MPS building and dudrugan nga gintutukod na probinsya. Lakip na ang kanan balanghiga nga Llorente Municipal Police Station. Samtang ang Maslog MPS nga gintikangan ang construction last year, inharo 100% na nga kompleto. Panuyon proyekto nga mapaytasan ang moralan kapulisan nga makahatag in mas episyente, epektibo nga matatapuran nga serbisyo ha komunidad. Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Department of Tourism o DOT sa Eastern Visayas magsasagawa ng programa para sa International Women's Day. Pakinggan natin si Ruel Bugnos para sa kabuang ulat. Atol sa pagsaulog sa International Women's Day karong umabot Marso 8, 2024, ang Department of Tourism Eastern Visayas magpahigay ng kalihukan sa may annex activity area sa Robinsons Marasbaras sa Dakbayan sa Tacloban o kini nga mga kalihukan kauban ini ang Robinsons Malls Corporation. Ang maong kalihukan nga nagauluhang Trailblazer Igniting Paths and Inspiring Futures nagsaulog sa pagkamamugnaon sa mga kababainan sa Eastern Visayas ug sa unsang pamaagi sa ilang artistry naghulma sa industriya sa turismo sa rehiyon. Ipasundayag nini nga mga programa ang mga babaeng artist sa Eastern Visayas sa natad sa performing arts nga mo'y sentro sa entablado. Ang mga babaeng nga visual artist, designer, craft producers, literary writers o culinary experts ipresenta usab pinagi sa exhibit sa ilang mga trabaho. Kalabot ini padayon ang pag-awhag sa DOT nga maghiusa ang tanan sa pagdasig ug paghatag og gahom sa usa ka bagong henerasyon sa mga kababainan sa pagpadayon sa ilang mga hilig, pagbungkag sa mga babag ug mamahimong mga lider sa ilang komunidad ug sa mas lapad nga kalibutan. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, suporta ng Department of Agriculture o DA Regional Office 10 para sa Bukidnon Corn Clusters, planong palawakin. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro.
Planong expanded nga suporta alang sa Bukidnon Corn Clusters sang gihingusgan nga mapatuman sa Department of Agriculture Region 10. Gumika ni ini gipahigayon ang panagtagbo sa mga opisyal sa DA uban sa Suro-Suro Ibaba Development Cooperative kun SIDC o giisgutan ang mga pamaagi nga mapalapdan ang tabang adto sa mga mag-uuma sa mais sa rehiyon ilabi na usab sa lalawigan sa Bukidnon. Usa sa gisgutan mo ang pag-iusa sa DA ug sa SIDC sa plano nga dugangan ang supply sa mais alang sa production sa mash, pellet ug crumble feeds alang sa baboy, manok ug baka. Plano usab sa SIDC nga magigabag sa DA alang sa construction sa grains terminal facility sa Bukidnon sa tuyo nga makakonsolidate kini sa mas dako nga volume sa mais apan sa mas menos nga gasto sa logistics. Matabangan usab dinhi ang mga mag-uuma sa Bukidnon pinagi sa financing ilabi na ang pag-increase sa ilang local production sa mais ug ingon man ang market usab sa ilang produkto. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Iligan 2024 Tax Campaign, formal na inilunsad ng Bureau of Internal Revenue o BIR, RDO, Iligan City. Narito ang detalye ng balita mula naman kay Sharif Timhar Habib Majid. Pormal nga gilusad ang pagsugod sa 2024 tax campaign sa Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office No. 101 Iligan City niadtong Marso 5 sa Frosty Bites Tubod, Iligan City. Ang tema sa kampanya karong tuiga mao ang sa tamang buhis pag-asenso'y mabilis nga nagtumong sa pagpalambo sa responsableng pagbayad sa buhis isip usa ka katalista sa paglambo sa ekonomiya. Sa pagiginabi sa RP1 Iligan kay BIR RDO 101 Revenue District Officer Malik D. Makuta, mingon siya nga kini nga kampanya nagpasiugda sa kahibalo sa buhis ug nagpahibalo sa mga magbubuhis sa ilang mga katungdanan sa pagtampo sa pundo sa gobyerno. Ipasiugda usab ni Di Makutang upat ka haligi sa administrasyon ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. nga gihingusgan nga enforcement, epesyente nga serbisyo sa magbubuhis, pagpalig-on sa pagsalig sa publiko sa tibok BIR ug profesionalismo ug pagpalapad sa digital transformation. Gipahinumduman usab ni Di Makuta ang mga magbubuhis sa RDO 101 ug Lanao del Norte sa pagbayad sa insaktong buhis on or before Abril 15 aron makatulog sila og maayo. Sa mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. atol sa bag-ulang 2024 National Tax Campaign, iyang gipahinumduman ang mga magbubuhis nga ang pagbayad og buhis dili lang para sa gobyerno ug ekonomiya kundi isip usa ka puhunan sa kaugmaon sa nasod ug sa umaabot nga henerasyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news.